Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating Holy Week special na series dahil nga nandito tayo ngayon sa Holy Week. So, Holy Week special, Revisiting the Cross. So, ang topic natin for today is ang panalangin ni Jesus. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Luke chapter 22 verses 42 to 44. So, apologies if medyo uncomfortable ako ngayon magsalita kasi may namamagayan sa loob ng bibig ko, yung sa may bandang ngalangal ako. So, medyo masakit siya. And ilang days na rin kasi to. So, mas sumasakit siya kapag may movement. And, ayun, kumakain, nagsasalita. Kasi nabubunggo. So, I think hindi ko matatapos ng buo through video itong devotion natin ngayon. But, I will read the Bible verse na lang. Tapos yun, teaching ko and application is ilalagay ko na lang sa description kasi masakit talaga siya and baka mas lalong tumagal or mamaga kapag nagagalaw. So, back to our Bible verse, Luke chapter 22 verses 42 to 44. In New International Version, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. So, in Tagalog translation naman, or Magandang Balita Biblia, sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. So, I think tapusin ko na lang din to through video. Kakayanin ko to, kaya naman. So, ngayon is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Jesus experienced hematohidrosis as he carried the sins of the world. So, sabi doon, di ba nga, Jesus carried the sins of the world. So, siya nga kasi nag-save sa atin mula sa mga kasalanan natin dito sa mundo. So, ano ba yung hematohidrosis? So, ito is yung condition in which capillary blood vessels that feed the sweat glands rupture, causing them to exude blood. So, yung pawis na lumalabas kay Jesus Christ is yung dugo niya mismo. Nagpapawis siya ng dugo. So, may certain cause yun. And ayun nga, nagpapawis siya ng dugo. So, ayun, na-experience yun ni Jesus Christ as he carried the sins of this world habang nagsasacrifice siya para lang mailigtas tayo sa mga kasalanan natin. Number 2, our salvation is free for us but costly for Jesus. So, totoo naman. Di ba nga, we don't have to do anything para ma-save tayo. We just have to trust and have faith in our Lord God. Pero si Jesus Christ, para lang ma-save tayo, is sinacrifice niya yung sarili niya. Nagpapako siya sa krus, sinacrifice niya yung ilang nag-traitor sa kanya, nag-betray sa kanya, diba? So, He has gone through it all, diba? Para lang sa atin, para lang maligtas tayo. And that is how He loves us, diba? Na kahit alam niyang hindi na mabuti para sa kanya is tinatanggap niya para lang mailigtas tayo. And number 3, Jesus' prayer in Gethsemane is humanity's greatest prayer. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, revisit the Garden of Gethsemane. Number 2, live worthy of the suffering of Christ. And number 3, pray the greatest prayer and give up worldly comfort. So, by this time, dapat we should know na what are the comforts that we must be willing to give up for the glory of God.